Holy and gracious our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya. When we were still sinners, you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal perdition. Nung kami po ay mga makasalanan pa, ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po yung aming espiritu mula po sa walang hanggang kapahamakan. Today, in the Lord's Day of this year, we have gathered here, those who are sanctified with the blood of Jesus, in order to listen to your word and also in order to have fellowship together. Ngayon po, naunang araw po ng Panginoon, kami po ng mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Hesus ay nagkatipon upang makapakinig po ng iyong salita at upang magkaroon po ng fellowship. Whenever we gather together, let us get the spiritual strength through the word of God and through the fellowship. Nawa sa tuwing kami po ay nagkakatipon, makakuha nawa po kami ng espiritual na kalakasan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at ng fellowship. We believe our Lord gave us another chance to glorify the name of God through this year. Kami po ay naniniwala na binigyan po kami ng Panginoon ng pinabagong pagkakataon upang maliwalati po yung Diyos sa pamamagitan po ng taon na ito. Let us obey to the God's word and also let us do our best to accomplish the will of God through our church. Nawa, sumunod po kami sa salita ng Diyos at gawin po namin yung aming makakaya na matupad po yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng aming iglesia. We pray all of our brothers and sisters can be used as an instrument of gospel. Kami po ay nananalangin na lahat po ng mga brothers and sisters ay magagamit bilang instrumento ng Ebanghelyo. We are praying for the Chaong Bible Seminar from tomorrow. Dinadalangin po namin na paparating po na Chaong Bible Seminar magmula po bukas. Please open the heart of the attendees so that they will realize what is the real truth. Pakiusap, buksan mo po ang mga puso ng mga dadalo upang malinaw po nilang maunawa ng tunay na katotohanan. And also, in the middle of the January, we are planning to have a cell group Bible seminar, cell group 11, 12, and 13. At sa kalagitnaan din po ng January, kami po ay nagpaplano ng Cell Group Bible Seminar, ang Cell Group 11, 12, at 13. And also, we are praying for the Lobo Batangas Bible Seminar with the Yichon Church mission team in the end of January. At dinadalangin din po namin yung Lobo Batangas Bible Seminar kasama po ng Ijon Church Mission Team sa katapusan po ng January. Let us have one mind and cooperate one another in order to preach the gospel to the lost souls. Nawa magkaroon po kami ng isang isipan at tulungan po namin yung isa't isa upang makapag-evangelize po ng mga ligaw na kaluluwa. As a born-again Christian, let us remember what is the real purpose of our life. Bilang mga born-again Christian, alalahanin nawa po namin kung ano po yung tunay na layunin po ng aming mga buhay. Whether we eat, drink, or whatever we do, let us do all these things for the glory of God. Kami man ay kumakain, umiinom, o ano man ang aming ginagawa, gawin nawa po namin ang lahat ng mga bagay na ito para sa kaluluwalhati ng Diyos. We know today there are some also brothers and sisters who are not able to join this Lord's Day sermon. Alam po namin na sa araw po na ito, meron po kami ng mga brothers and sisters na hindi po nakadalo ngayon sa Lord's Day sermon. Let us encourage our brothers and sisters who are sleeping spiritually to continue their sincere Christian life. Nawa, hikayatin po namin ang mga brothers and sisters na natutulog sa espiritual na sila po ay makapagpatuloy sa kanilang buhay Kristiyano. From the beginning of this Lord's Day sermon until the end, the Holy Spirit is with us and working us. Magpasamala po hanggang sa matapos ang Lord's Day sermon po na ito, ang banal na espiritu nawang tumulong at kumilos po sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, let's open our Bible. Ephesians chapter 3 from verse 14 to 21. Buksan po natin sa Efeso chapter 3, simula po verse 14 hanggang 21. Ephesians chapter 3 from verse 14 to 21. Sa Efeso po, chapter 3, simula po verse 14 hanggang 21. Okay, babasahin ko po. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, na sa Kanya'y ipinangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa, upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa kayamanan ng Kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu sa pagkataong loob, upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya kung paanong kayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig.
Aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Ngayon, sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o niisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Sumakanya nawa ang kaliwalatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga sanlilahi magpakilan paman. Amen. Okay, so through the last New Year retreat, we have learned this passage, Ephesians chapter 3, especially the verse 20. Now to him who is able to exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. Kaya doon po sa ating po nakaraan na New Year retreat, atin pong itong natutunan, lalong-lalo na po sa Ephesians chapter 3 sa verse 20, ngayon sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Yeah, this Ephesians chapter 3 verse 20, the power of God that works in us, this is a main theme of this year, 2025. Kaya yung Efeso chapter 3 sa verse 20, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, ito po yung pangunahing tema po natin para po sa taon na 2025. Yeah, as I already said, our Lord gave us another chance to live for the glory of God in this year. Gaya po ng aking sinabi, ang Panginoon po ay nagbigay po sa atin ng panibagong pagkakataon para maluwalhati po yung Diyos sa taon po na ito. If you look at the church news, there is our vision and the slogan of this year, 2025. Kung titingnan po ninyo sa Church News, naroon po yung ating slogan at yung ating vision sa taon po na 2025. Our vision, 25 and 800. Ang ating pong vision ay 25 at 800. Actually, it was the same vision last year, but we were not able to accomplish it. That's why we set up the goal, 25, 800. Sa katunayan, ito po ay kaparehong vision lamang po noong nakaraang taon dahil hindi po natin nagawa itong makamit, kaya magkaparehong lamang po yung goal natin na 25,800. I really pray this year we can accomplish this vision, this goal this year. Kaya ako po ay talagang nananalangin na makakamit po natin yung goal po na ito pong vision na ito sa taon po na ito. So in order to accomplish this goal, I believe we need the really power of God. Kaya upang matupad po yung goal po na ito, kinakailangan po natin ng kapangyarihan ng Diyos. Yeah, as you know well, with men, this is impossible, but with God, all things are possible. Gaya po ng nalalaman ninyo, sa tao ito ay hindi maaring mangyari, ngunit sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay maaring mangyari. Yeah. Slogan, as it is already written, a church full of love. Kaya gaya po ng sa slogan, yung sinasabi po na yung iglesia ay puno ng pag-ibig. And number 2, a church that obeys and fulfills the Lord's will. At ang iglesia na sumusunod sa kalooban ng Diyos. So our brothers and sisters, please bear in mind this slogan in your heart, and then please do your best to accomplish the slogan through our church. Kaya sa ating mga brothers and sisters, pakusap, itatak niyo po ito sa inyong mga puso't isipan at gawin po ninyo yung inyong makakaya na may sakataparan po ito sa pamagitan ng ating church. Today, according to this Ephesians chapter 3, from verse 14 to 21, we are going to receive important lessons. Kaya ngayong araw po, ayon po dito sa Ephesians chapter 3, simula po verse 14 hanggang 21, meron po tayong matatanggap na mahalagang aral. Okay, first look at verse 14, 15. Una po, tingnan po natin sa verse 14 at 15. For this reason, I bow now my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, na sa Kanya ipinangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. We can understand this is the prayer of the Apostle Paul for the Ephesian church brethren. Kaya maunawaan po natin na ito po yung panalangin ni Apostol Pablo para po sa mga kapatiran sa iglesia ng Efeso. So, this is a really important messaging. Kaya ito po ay talagang napakahalagang mensahe. So first, verse 16, that He would grant you, according to the riches of His glory, be strengthened with might through His Spirit in the inner man. Kaya dito po sa verse 16, upang sa inyo ipagkaloob niya ayon sa kayamanan ng kanyang kaliwalatian,
na kayo'y palakasin na kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Yes, Apostle Paul is praying for the Ephesian church brethren, their inner man, to be strengthened by the Holy Spirit. Kaya po si Apostol Pablo ay nananalangin po para po sa mga kapatiran sa Iglesia ng Efeso na sila po'y lumakas sa pagkataong loob sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Since we get the salvation, we became new creation in Jesus Christ. Mula po nang matanggap natin ang kaligtasan, tayo po ay naging bagong nilalang kay Jesucristo. That's why, if you look at the epistles of the Apostle Paul, here in Ephesians chapter 4, verse 22 also says, "Put off your old man and put on new man." Kaya nga po kung titingnan po ninyo yung mga sulat ni Apostol Pablo, lalong-lalo na po dito po sa Efeso chapter 4 sa verse 22, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay at isuot ninyo ang bagong pagkatao. Before we get salvation, we lived according to our fleshly desire. Bago po natin matanggap ang kaligtasan, tayo po ay nabubuhay ayon po sa pagnanasa ng ating laman. That's why we have committed also a lot of the sins in this world. Kaya nga po gumagawa po tayo ng napakaraming kasalanan dito po sa mundo. But when we get salvation, we became new creation in Jesus Christ. Ngunit nung natanggap po natin yung kaligtasan, tayo po ay naging bagong nilalang kay Jesucristo. 2 Corinthians chapter 5 verse 70 says, "If anyone is in Christ, he is a new creation." Kaya sinabi po si 2 Corintos sa chapter 5 sa verse 7, kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. But since we get the salvation, we know there are struggling between the fleshly desire and the will of the Holy Spirit. Ngunit pagkatapos po nating matanggap ang kaligtasan, nalalaman po natin na mayroon pong pakikibakas sa pagitan po ng pagnanasa ng laman at ng pagnanais ng Espiritu Santo. Which is stronger will decide your Christian life. Kaya kung ano po yung mas malakas, ito po yung magtatakda ng iyong buhay Kristiyano. If your flesh desire is stronger than the will of the Holy Spirit, you will follow your flesh desire. Kung mas malakas po yung pagnanasa ng iyong laman kaysa po sa iyong Espiritu Santo, susundin mo po yung pagnanasa ng iyong laman. But your inner man, the will of the Holy Spirit is much stronger than your fleshly desire. You can overcome your fleshly desire. Ngunit kung yung pagkataong loob mo, yung Espiritu Santo ay mas malakas kaysa sa pagnanasa ng iyong laman, susundin mo po yung pagnanasa ng Espiritu Santo. Yes, it is really true. Since we get salvation, until we stand before the Lord, this struggling will be continued. Kaya ito po ay totoo, hanggang sa tayo po tumayo sa harapan ng Panginoon, ito pong pagtatalo o pakikibaka ay magpapatuloy. If we are not strengthened through the Holy Spirit and through the Word of God, we cannot overcome our flesh through our Christian life. Kung hindi po tayo mapapalakas sa pamamagitan ng Espiritu Santo o ng salita ng Diyos, hindi po natin mapapagtagumpayan yung ating pagnanasa ng laman sa ating buhay Kristiyano. Okay, let's open our Bible, Romans chapter 8. Romans chapter 8. Buksan po natin sa Roma chapter 8. Verse 5 and 6. Dito po sa verse 5 at 6. Romans chapter 8, verse 5 and verse 6. Sa Roma chapter 8, simula po verse 5 hanggang 6. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman. Subalit ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Yeah. So, as the Bible says, to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. So, as a born-again Christian, we should follow the will of the Holy Spirit, not the fleshly desire. Kaya bilang isang born-again Christian, dapat po nating sundin yung kalooban ng Espiritu Santo, hindi po yung pagnanasa ng ating laman. We are living in this world to glorify the name of God since we get salvation. Tayo po ay nabubuhay dito po sa mundo upang maluwalhati po yung pangalan ng Diyos mula nang matanggap natin yung kaligtasan. Romans chapter 8, verse 8. So then, those who are in the flesh cannot please God. Sa Roma chapter 8 sa verse 8, at ang mga nasa laman ay hindi makakapagbigay lugod sa Diyos. Yeah, we became the children of God and we wanted to please God through our Christian life. Tayo po ay naging mga anak ng Diyos at nais po natin bigyang lugod yung Diyos sa ating buhay Kristiyano. But what the Bible says,
Romans 8:8, Romans chapter 8, verse 8, those who are in the flesh cannot please God. Ngunit ano pong sinasabi na Biblia sa Roma chapter 8 sa verse 8, at ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. So, in order to overcome our fleshly desire, our inner man must be strengthened through the might of the Holy Spirit. Kaya upang mapatagumpayan po yung pagnanasa ng ating laman, dapat po na mapalakas yung ating pagkataong loob sa pamamagitan po ng Espiritu Santo. Okay, let's go back to the Ephesians chapter 3. Please mark this Ephesians chapter 3. Babalikan po natin sa Efeso chapter 3, verse 17. dito po sa verse 17. That Christ may dwell in your heart through faith, that you being rooted and grounded in love. Upang si Kristo ay manahirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya kung paanong kayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig. So we are going to think about how can our inner man can be strengthened. Kaya pag-iatin pong pag-iisipan kung paano ba mapapalakas yung ating pagkataong loob. First, in order to be strengthened, the Christ may dwell in your heart. Our Christ dwell in our heart. Kaya una po, upang mapalakas po yung ating pagkataong loob, si Kristo ay dapat na manirahan sa ating mga puso. Yeah, Apostle Paul is praying for the brethren. Christ may dwell in your heart. Kaya si Apostol Pablo po ay nananalangin para po sa mga kapatiran sa Efeso na si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso. This is very important. As a born-again Christian, we are the men of Christ. Kaya ito po ay napakahalaga bilang isang born-again Christian, tayo po ay mga tao ni Kristo. Yeah, we are the children of God. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Actually, we are walking with God always through our Christian life. Sa katunayan, tayo po ay lumalakad palagi na kasama ng Diyos sa ating buhay Kristiyano. Before you get salvation, many religious people, they only believe when they attend the church, the God will be there. God dwells inside the church. Kaya bago po natin matanggap yung kaligtasan, yung mga relihiyosong tao, sila po ay naniniwala na yung Diyos po, na kapag sila po ay dumadalo sa simbahan, ang Diyos po ay naninirahan sa simbahan. That's why, while they are staying outside of the church, they are committing many sins like other unbelievers. Kaya nga po, kapag sila po ay nasa labas ng simbahan, sila po ay gumagawa ng napakaraming kasalanan, gaya po ng mga hindi mananampalataya. But since we get the salvation, we came to believe we were sealed with the Holy Spirit. Ngunit nung matanggap po natin yung kaligtasan, tayo po ay naniniwala na tayo po ay tinataka ng Espiritu Santo. And then Holy Spirit dwells in us forever. At ang Espiritu Santo po ay nananahan sa atin magpakailanman. Okay, let's open our Bible. Ephesians chapter 1, Buksan po natin sa Efeso chapter 1, verse 13. dito po sa verse 13. Verse 13 and 14. Sa verse 13 hanggang 14, Ephesians chapter 1, verse 13, 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig na salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa Kanya, ay tinataka ng ipinangakong Espiritu Santo, siya ang katibayan ng ating mana, hanggang sa ikatutubos na pag-aari sa ikapupuri ng Kanyang kaluwalhatian. Yes, this Ephesians chapter 1, verse 13 explains how can we get the salvation. Number one, we must hear the gospel of salvation. Kaya ito pong Efeso chapter 1 sa verse 13, ipinapaliwanag po nito kung paano po natin matatanggap yung kaligtasan. Una po, dapat po nating mapakinggan yung ebanghelyo ng kaligtasan. Yes, that's the word of truth. Opo, iyon po yung salita ng katotohanan. And number two, when you hear the gospel of salvation, you must believe. At pangalawa po, pagkatapos po ninyong mapakinggan yung ebanghelyo ng kaligtasan, dapat po kayong sumampalataya. Yeah, that's why Bible says, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Kaya sinasabi po na sa Kanya kayo rin, na sinasabi ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan at kayo na sumampalataya sa Kanya. Now, when you really believe that Jesus Christ redeemed all of your sins, not only past sins, but also future sins, 100% of your sins are forgiven,
you can be sealed with the Holy Spirit. Kaya kapag kayo po ay sumampalataya dito na yung inyo pong mga kasalanan ay tinubos ni Jesucristo sa nakaraan, sa hinaharap at lahat ng inyong mga kasalanan, kayo po ay tatatakan ng Espiritu Santo. And verse 14 says, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased, the possession, to the praise of His glory. Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. So, when we get the salvation, we were sealed with the Holy Spirit. Kaya nung natanggap po natin yung kaligtasan, tayo po itinatakan ng Espiritu Santo. We really believe in the days of the Old Testament, the Holy Spirit descend to some specific person, the prophet or some person. Kaya doon po sa Lumang Tipan, tayo po ay naniniwala na yung mga Espiritu Santo po ay bumababa doon po sa mga tiyak po na mga tao o mga propeta. But when he committed sin, the Holy Spirit will leave from him. Ngunit kapag siya po ay nagkasala, yung Espiritu Santo po ay aalis sa kanya. Yeah, if you read the 1 Samuel, the chapter 16 also, Samuel, he received the Holy Spirit. But later, when he committed sin, Holy Spirit left him. Kaya kung titingnan po ninyo, so ng Samuel sa chapter 16, yung Espiritu Santo po ay nananahan sa kanya, ngunit nung siya po ay nagkasala, umalis po sa kanya yung Espiritu Santo. According to the Old Testament, in the days of the Old Testament, the Holy Spirit does not dwell in the man forever. Kaya ayon po sa Lumang Tipan, yung Espiritu Santo po, hindi po ito nananahan magpakilanman sa tao. But nowadays, in the New Testament, the Holy Spirit dwells in us forever. Ngunit sa panahon po natin ngayon, sa Bagong Tipan, yung Espiritu Santo po ay nananahan sa atin magpakailanman. Yes, our Lord already promised. Opo, yung Panginoon po, ito po ay kanyang ipinangako. Let's open our Bible. John chapter 14, verse 16, 17. Buksan po natin sa 1 chapter 14, sa verse 16 hanggang 17. Gospel of John, chapter 14, Sa Ebanghelyo po ni Juan, sa chapter 14, verse 16, 17. dito po sa verse 16 at 17. Okay, babasahin ko po. At ihingin ko sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mga aliw, upang makasama ninyo siya magpakailanman. Ito ang espiritu ng katotohanan, na hindi kayang tagapin ng sanlibutan, sapagkat siya'y hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo, sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo, at siya ay mapapasa inyo. Yeah, here, verse 16, helper, the helper. This is the another name of the Holy Spirit. Kaya dito po sa verse 16, yung katulong, ito po yung isa pang pangalan ng Espiritu Santo. And He may abide with you forever. At siya ay makakasama ninyo magpakailanman. Yeah, when you get the salvation, you will be sealed with the Holy Spirit, and the Holy Spirit will dwell in you forever. Kaya mula po nang matanggap po ninyo yung kaligtasan, tinatakan po kayo ng Espiritu Santo, at yung Espiritu Santo po ay nananahan sa inyong magpakailanman. Yeah. So, what the Bible says, verse 18, John chapter 14, verse 18, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1, Hindi ko kayo iiwang nag-iisa, ako'y darating sa inyo. Yeah. I will not leave you orphans. I will come to you. That means, our Lord is always with us. Ibig sabihin po nito, ang Panginoon po ay palagi po nating kasama. So do not misunderstand. While you are staying in outside, God is with you also there. Kaya wag po kayong magkaroon ng maling pagkaunawa na habang kayo po ay nananatili sa labas, ang Diyos po ay palagi po ninyong kasama. Of course, you are attending to the church on Sunday or Wednesday sermon. This is very important. Siyempre po, kayo po ay dumadalo sa church tuwing Sunday o Wednesday sermon, ito po ay napakahalaga. But outside, while you are working or while you are staying in your home, you also should remember the Holy Spirit dwells in you. Ngunit sa labas, kahit na kayo po ay nasa labas o nasa inyong nasa trabaho, dapat po ninyong tandaan, ang Espiritu Santo po ay nananahan sa inyo. If we remember this, can you commit sin when the Lord is watching you? Kaya kung naalala po natin ito, kayo po ba ay magkakasala kung yung Panginoon po ay nagmamasid sa inyo? Our body became the temple of the Holy Spirit. Ang ating pong katawan ay naging templo ng Espiritu Santo. Yeah. So, if we commit sin with our body, it means
we will defile the temple of the Holy Spirit. Kaya kung tayo po ay nagkasala sa pamamagitan po ng ating katawan, ibig sabihin, dinudumihan po natin yung templo ng ating Espiritu Santo. 1 Corinthians chapter 3, verse 16 says, "Do you not know that you are the temple of God and that the whole Spirit of God dwells in you?" Kaya sinabi po sa 1 Corinto sa chapter 3 sa verse 16, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Yes, our body became the temple of the Holy Spirit. Opo, yung atin pong katawan ay naging templo ng Espiritu Santo. 1 Corinthians chapter 6, Sa unang Korinto po, sa chapter 6, verse 19-20. dito po sa verse 19 hanggang 20, 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and verse 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Yeah. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? And who is in you? The Holy Spirit dwells in us. Our born-again Christian, we should remember this. This is very important in your Christian life. Kaya ang Espiritu Santo po ay nananahan po sa atin, kaya bilang mga born-again Christian, dapat po nating tandaan ito po ay napakahalaga sa ating buhay If you Kristiyano. do not bear in mind the Holy Spirit dwells in you, maybe you can commit sin easily. Kung hindi po ninyo tinatatak sa inyong isipan na yung Espiritu Santo po ay nananahan sa inyo, marahil kayo po ay madaling magkakasala. But if you always bear in mind that Holy Spirit dwells in you, you will be very careful in your behavior and in your speaking when you said. Ngunit kung palagi mong inaalala na yung Espiritu Santo ay nananahan sa iyo, ikaw po ay magiging maingat sa iyong pag-uugali o sa iyong pananalita. Yeah, Bible says, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Kaya sinasabi po ng Biblia, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Yeah. If you know the Holy Spirit is with you always, how can you many kind of sins outside of the church? Kaya kung nalalaman mo na yung Espiritu Santo ay nananahan sa iyo, paano ka makakagawa ng kasalanan sa labas ng iglesia? Yeah. For example, can you join in the drinking parties with unbelievers? Kaya halimbawa po, kaya mo bang makisalo sa mga pag-iinuman sa labas? Can you join in the dancing parties like other unbelievers? Kaya mo bang makisalo sa mga pagsasayawan ng mga hindi mananampalataya? Yeah. We should remember Holy Spirit dwells in us. Dapat po natin tandaan, ang Espiritu Santo po ay nananahan sa atin. Let's open our Bible, John chapter 17, verse 21. Buksan po natin sa Juan chapter 17 sa verse 21. Gospel of John chapter 17, Sa Ebanghelyo po ni Juan sa chapter 17, verse 21. dito po sa verse 21. Okay, verse 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Upang silang lahat ay maging isa, gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo, sana sila'y manatili sa atin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Yeah. This is the long prayer of the Jesus Christ. This John chapter 17. Kaya ito po yung mahabang pananalangin ni Jesucristo dito po sa 1 chapter 17. Yeah, when Jesus Christ came to this world, the Father God also was in Jesus Christ. Kaya nang si Jesucristo po ay pumarito sa mundong ito, yung amang Diyos din po ay naka Jesucristo. And after Jesus Christ accomplished the gospel, He ascended into the heaven. At pagkatapos po na matupad ni Jesucristo yung ebanghelyo, siya po yung umakyat doon po sa langit. But as our Lord promised, He will send us the Holy Spirit. Now, the Holy Spirit dwells in us, the truly born-again Christian. Kaya gaya po ng ipinangako sa atin na isusugo niya sa atin yung Espiritu Santo, at ngayon ang Espiritu Santo po ay nasa atin. Yeah. So, as the Apostle Paul pray this, Christ may dwell in your heart. Yeah, we should remember, this is very important in our Christian life.
Kaya kagaya po ni Apostol Pablo na siya po ay nanalangin na si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso, dapat po natin itong tandahan sa ating mga buhay. Romans chapter 8 verse 9 says, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. Kaya sinasabi po sa Roma chapter 8 sa verse 9, kaya't kung ang sino man ay walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. What does it mean? If you don't have the Holy Spirit, if you didn't receive the Holy Spirit, you are not the children of God. Kaya ano pong ibig sabihin nito? Kung wala ka pong Espiritu Santo, ibig sabihin hindi ka po anak ng Diyos. If you are not really the children of God, you cannot enter heaven. Kung hindi ka po talagang anak ng Diyos, hindi ka po makakapasok doon po sa langit. Yeah. Newly born again Christian, like a baby Christian, maybe they do not know the Holy Spirit dwells in us or not. But as your faith is growing, you will come to know the Holy Spirit is with you. Kaya marahil po sa mga bagong born again Christian, hindi po nila nalalaman yung Espiritu Santo ay nasa kanila, ngunit habang kayo po ay lumalago sa pananampalataya, inyo pong malalaman ang Espiritu Santo ay nasa inyo. So, first, the Apostle Paul prayed, Christ may dwell in your heart. Kaya una po, si Apostol Pablo po ay nanalangin na si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso. Okay, let's go back to Ephesians chapter 3. Balikan po natin sa Efeso sa chapter 3. Verse 17 again, that Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love. Upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya kung paano kayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig. And here, Apostle Paul is praying really important things. Another, being rooted and grounded in love of God. Kaya dito rin po ay nanalangin sa Apostol Pablo ng napakahalagang bagay, kayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig. As you know well, our faith must be grounded on the truth. Gaya po ng nalalaman ninyo, yung ating pananampalataya ay dapat na tumitibay sa katotohanan. John chapter 8 verse 32 says, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Kaya sinabi po sa 1 chapter 17, at inyong malalaman ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. And John chapter 17 verse 17, Jesus Christ prayed also, right? Sanctify them with your truth. Your word is truth. Kaya maging sa 1 chapter 17 sa verse 17, si Jesucristo rin po ay nanalangin, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. When our faith is grounded on the truth, we can have a sincere and strong faith. Kaya kung tayo yung ating pong pananampalataya ay nakasalig sa katotohanan, magkakaroon po tayo ng tapat at matibay na pananampalataya. That's why this is the very important reason we are focusing on the Word of God. Kaya nga po, ito po yung napakahalagang dahilan, bakit po tayo nagtutuon ng pansin sa salita ng Diyos. Yeah. If there are some the brothers and sisters who don't read the Bible, how he can have a sincere Christian life? Kaya kung merong mga brothers and sisters na hindi nagbabasa ng Biblia, paano sila magkakaroon ng tapat na buhay Kristiyano? If there are some brothers and sisters who don't listen to the Word of God through the Sunday sermon or Wednesday sermon, how he can have a sincere Christian life? Kaya kung merong ilang mga brothers and sisters na hindi nakikinig na tuwing Sunday sermon o ng Wednesday sermon, paano siya magkakaroon ng tapat na buhay Kristiyano? Last through the New Year retreat, I believe many of our brothers and sisters already made the New Year's resolution. Sa nakaraang pong New Year retreat, ako po ay naniniwala na marami pong brothers and sisters ay gumawa po ng panibagong resolution. What is your New Year's resolution? Kaya ano po yung inyong New Year's resolution? First, the reading the Bible. From Genesis to Revelation, at least more than once. Kaya una po, yung pagbabasa po ng Biblia mula po Genesis hanggang Apocalypse, kahit po higit sa isang beses. We already checked each cell group how many brothers and sisters finished the reading the Bible last year, 2024. Kaya nasuri na po namin kung ilan po sa bawat cell group, kung ilan po yung mga kapatiran na nakatapos po ng pagbabasa ng Biblia sa nakarampong 2024. Only 17 brethren, they finished the reading the Bible last year. Kaya tanging 17 lamang po yung mga kapatiran yung nakatapos po ng pagbabasa ng Biblia sa nakaraang taon. I think that's too small, right? Look at we have many brothers and sisters. And then why only 17 brethren, they finished the reading the Bible?
Kaya sa tingin ko po, ito po ay napakababa. Kaya sa atin po, napakarami pong brothers and sisters. Kaya bakit 17 lamang yung nakatapos ng pagbabasa ng Biblia? Yeah, hopefully, in this year, 2025, New Year, at least half of our brethren can finish the reading the Bible. Kaya sana po sa taon po na ito na 2025, kahit nasa kalahati po ng mga kapatiran ay makatapos po ng pagbabasa ng Biblia. And also, you made a resolution to evangelize more than one person this year. At isa pa po, ikaw ay gumawa ng resolution na makapag-evangelize ng higit sa isang tao sa taon na ito. For example, our regular attendees, including the children, Sunday around the 400. So in the case, if each person evangelize the low source, it can be double. Yeah, 800. Kaya halimbawa po sa atin, yung regular po na dumadalo sa atin ay nasa 400, kasama po yung mga bata. Kaya kung mag-iimbita po yung bawat isa, ay madadoble po ito at magiging 800. So our goal this year, 2025, 800, it will be possible. We can accomplish it. Kaya yung goal po natin na 25,800, ito po yung magiging posible. Yeah. So, our faith must be grounded on the truth, the Word of God. Kaya yung ating pong pananampalataya ay dapat po na nakasalig sa katotohanan sa salita po ng Diyos. Yeah, those faith is standing on the truth, they shall not be moved, although they face some difficulties or trials. Kaya doon sa mga nakasalig yung kanilang pananampalataya sa katotohanan, hindi po sila makikilos na kahit anumang kahirapan o mga pagsubok. Okay, let's open our Bible. Awit 119. Buksan po natin sa mga awit 119. Verse 133. Dito po sa verse 133. Chapter 119, 119, verse 133. 119 po sa verse 133. Okay? Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gawin mong matatag ang mga hakbang ko ayon sa iyong pangako at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ang kasamaan. Yeah, direct my steps by your word, and let no iniquity have dominion over me. Right? Direct my step by your word. Truly born-again Christian, yeah, our faith should be grounded on the truth, the Word of God. Kaya ang mga tunay na born-again Christian, yung ating pong pananampalataya ay dapat po na nakasalig sa katotohanan sa salita po ng Diyos. Those who are holding the Word of God, which is the truth, they shall not be moved, although they face some trials and persecution or difficulties. Kaya doon sa mga nakahawak sa kanilang sa katotohanan, hindi kahit na humarap po sila sa mga kahirapan, hindi po sila makikilos. Why the many brothers and sisters, they can easily stop or they can leave the church because they don't hold the Word of God. Kaya bakit ba yung ilang mga brothers and sisters, mabilis silang tumitigil sa iglesia dahil hindi po nila pinanghawakan yung salita po ng Diyos. Yeah. Okay. Let's go back to the Ephesians chapter 3 again. Balikan po ulit natin sa Efesos sa chapter 3. That Christ may dwell in your heart through faith, that you being rooted and grounded in love. Upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya kung paanong kayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig. Yeah. As you know well, when we get the salvation, we realize the love of Christ. Gaya po ng nalalaman ninyo, mula po nang matanggap natin ang kaligtasan, naunuan po natin ang pag-ibig ni Kristo. Okay, let's open our Bible. Romans chapter 5, verse 8. Buksan po natin sa Biblia sa Roma chapter 5 sa verse 8. Romans chapter 5, verse 8. Sa Roma po, chapter 5 sa verse 8. Verse 8, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Yeah. But God demonstrated His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Yes, our Lord Jesus Christ, He was crucified on the cross and He shed all His precious blood to redeem all of our sins.
Opo, yung ating Panginoong Kristo, siya po ipinako doon sa krus at tinubos niya po yung lahat po ng ating mga kasalanan. Through His sacrifice and the redemption, we were able to be saved. Kaya sa pamagitan po ng kanyang sakripisyo at ng kanyang pagtubos, tayo po ay naligtas. Truly born-again Christian, we will never forget this love of Christ. Kaya ang mga tunay na born-again Christian, hindi po natin makakalimutan ang pag-ibig po ni Kristo. Unang Juan, chapter 4. Sa unang Juan po, sa chapter 4, Unang Juan, chapter 4, sa unang Juan, dito po sa chapter 4, verse 9 and verse 10. sa verse 9 hanggang 10, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Yeah. In this, the love of God was manifested toward us, that God has sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Yes, because of Jesus Christ, our Savior, we were saved. Kaya dahil po kay Kristo na ating tagapagligtas, tayo po ay naligtas. And we will never forget the love of Christ. At hindi po natin kailanman makakalimutan ang pag-ibig po ni Kristo. Yeah, our Christian life, because of this love of Christ, we are serving the Lord and also we are serving brothers and sisters. Kaya sa ating pong buhay Kristiyano, dahil po sa pag-ibig ni Kristo, tayo po ay naglilingkod sa Panginoon at sa mga brothers at sisters. Those who are caught by the love of Christ, he will not be moved in any situation. Kaya doon sa mga nabihag ng pag-ibig ni Kristo, hindi po siya makikilos sa kahit na anumang sitwasyon. Because Bible says, 2 Corinthians chapter 5 verse 14, the love of Christ compels us. Dahil sinasabi po sa 2 Korinto sa chapter 5 sa verse 14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Yeah, our faith is deeply rooted and grounded in the love of Christ. Opo, yung ating pananampalataya ay malalim po na nakaugat at nakasalig sa kay Kristo. Test. Okay. Here in the Philippines, every year we are facing the typhoons many times. Kaya dito po sa Pilipinas, maraming beses po tayo po yung humaharap sa maraming bagyo. When the super typhoon comes, even the houses or the roof can be destroyed. Kaya kapag yung mga bagyo po ay dumarating, yung mga bahay po ito po ay nasisira. Yeah, the retreat center, the October, the roof was destroyed by the typhoon. Kaya yung ating pong retreat center na nakaraang pong October, yung bubong po nito, ito po ay nasira ng bagyo. Yeah. Like this, when the typhoon comes, many things can be destroyed. Kaya gaya po nito, kapag dumarating po yung bagyo, maraming bagay po yung nasisira. But what about our faith? Ngunit paano naman po yung ating pananampalataya? While we are having a Christian life, also we may face such kind of trials and difficulties and hardships and also persecution. Kaya habang tayo po ay nagkakaroon ng buhay Kristiyano, maaari po tayong humarap sa mga pagsubok, sa mga kahirapan o mga pag-uusig. But if your faith is deeply rooted and grounded in the love of Christ, you shall not be moved. Ngunit kung yung pananampalataya mo ay malalim na nakaugat sa pag-ibig ni Kristo, hindi ka po makikilos. If you go to the Guam, on the mountain of the Guam, the trees are very small. Kaya kung pupunta po kayo doon po sa Guam, yung bundok po ng Guam, maliliit po yung puno roon.
Yeah, around only the 2 meters. It's very small. Kaya nasa 2 metro lamang po, ito po ay napakaliit. But some trees, more than several hundred years. Ngunit yung mga ilang puno po, ito po ay ilang daang taon na. How this tree was able to live for a long time? Kaya paanong nagawa ng puno na ito na mabuhay siya sa loob ng mahabang panahon? Because the tree deeply rooted on the ground. Dahil yung puno po ay malalim po na nakaugat doon po sa lupa. Height is only 2 meters, but the root more than 20 meters. Kaya yung taas po nito ay nasa 2 metro, ngunit yung ugat po nito ay nasa 20 metro. That's why, although very strong typhoon comes, the tree cannot fall down. Kaya nga po kahit na malakas na bagyo po yung dumating, yung puno po hindi po ito babagsak. In our Christian life, it is also same. Our faith, if our faith is deeply rooted and grounded in the love of Christ, we shall not be moved. Parehas din naman po sa ating pananampalataya, kung yung ating pananampalataya ay malalim na nakaugat sa pag-ibig ni Kristo, hindi po tayo makikilos. Yeah, the love of Christ has a very strong power. Opo, yung pag-ibig po ni Kristo ay mayroong malakas na kapangyarihan. Yeah. So, while we are having a Christian life, we must know this love of Christ more and more. Kaya habang nagkakaroon po tayo ng buhay Kristiyano, dapat po nating malaman na mas sigit pa yung pag-ibig ni Kristo. Of course, when we get salvation, we have realized the love of Christ. Siyempre po, nung matanggap po natin yung kaligtasan, naunawan po natin ang pag-ibig ni Kristo. But that's not the end. Ngunit hindi pa po iyon yung wakas. While we are having a Christian life, we will experience the love of Christ more and more. Habang nagkakaroon po tayo ng buhay Kristiyano, mararanasan po natin na mas sigit pa yung pag-ibig ni Kristo. Let's go back to the Ephesians chapter 3, verse 18. Balikan po natin sa Efeso sa chapter 3, sa verse 18. Verse 18, may be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height, to know the love of Christ, which passes knowledge. Aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman upang kayo mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. How much the love of Christ did you experience through your Christian life? Kaya gaano mo ba naranasan yung pag-ibig ni Kristo sa iyong buhay Kristiyano? Many brothers and sisters, of course, they realize the love of Christ when they get salvation. Nung marami pong brothers and sisters, nung matanggap po nila yung kaligtasan, syempre po naunawaan po nila ang pag-ibig ni Kristo. But you know, as the Bible says, John chapter 4, verse 8, God is love. God is love itself. Kaya ngunit nalalaman po ninyo na doon po sa 1 chapter 4 sa verse 8, ang Diyos ay pag-ibig, siya po mismo yung pag-ibig. Although we are having a Christian life more than 100 years, actually we cannot realize all the love of God. Kahit na magkaroon po tayo ng buhay Kristiyano ng higit sa 100 taon, sa katunayan, hindi po natin malalaman yung buong pag-ibig ng Diyos. Yeah. How much the love of God is great. We cannot measure the width and the length and the depth and the height. Kaya gaano ba kadakila yung pag-ibig ng Diyos na matarok kasama na ito ay sa huluwang, haba, taas at lalim. So Hosea chapter 6 also verse 3 says, let us know, pursue the knowledge of God. Yeah, we must have the much knowledge of God, especially we also much experience the love of God through our Christian life. Kaya sinabi po sa Hosea chapter 6 sa verse 3, at ating kilalanin tayo magpatuloy upang makilala ang Panginoon o po dapat po nating maranasan ang pag-ibig po ni Kristo. If you go to the Jerusalem, actually the Christians, they are visiting the Jerusalem for the pilgrimage trip. Kaya kung pupunta po kayo sa Jerusalem, doon po sa Jerusalem, marami po mga Kristiyano yung bumibisita doon upang magkaroon po sila ng pilgrim's trip. There are so many historical places. Kaya napakarami pong lugar doon na makasaysayan. Yeah, for example, some place the Jesus Christ delivered the message in front of the people. Kaya halimbawa po yung ilang lugar doon ay kung saan nangangaral po na mensahe sa Jesucristo sa mga tao. And there is also grave of the Jesus Christ. At mayroon din pong libingan ni Jesucristo. But if someone does not have the knowledge of the background from the Bible,
although he visit the place, he cannot receive any lessons or he cannot understand. Ngunit kung yung isang tao ay hindi niya nalalaman yung background o yung kaalaman ng Diyos, kahit na siya po ay bumisita doon, wala po siyang matatanggap na aral. But if you have a much knowledge of the Bible, and whenever you visit such kind of places, you will receive important lessons. Ngunit kung meron po kayong kaalaman sa Biblia at kung bibisita po kayo sa mga lugar po na iyon, kayo po ay makakatanggap ng mahalagang aral. Yes. So, we also should experience much the love of God through our Christian life. Kaya dapat po nating maranasan din yung masigit na pag-ibig ni Kristo. So as much as you experience the love of Christ, you will have a more strong faith. Kaya hanggat nararanasan mo po yung pag-ibig po ni Kristo, magkakaroon ka ng matibay na pananampalataya. Okay, let's go back to Ephesians chapter 3. Balikan po natin sa Efesos sa chapter 3. Verse 18-19, again. Okay, verse 18-19. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3:2-1. Aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Yeah, Apostle Paul is praying, may be able to comprehend with all saints what is the width and the length and the depth and the height, to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all fullness of God. So when you comprehend or when you experience such the love of Christ, you will be filled with the fullness of God. Kaya kung kayo po ay magkakaroon o mararanasan po ninyo yung pag-ibig ni Kristo, kayo po ay mapupuno ng kapuspusan ng Diyos. Yeah. For our inner man to be strengthened, we should be filled with all the fullness of God. Kaya para po sa ating pagkataong loob, upang ito po ay mapalakas, dapat po tayong mapuno ng kapuspusan ng Diyos. Yeah. Of course, first we should be filled with the love of God. Siyempre po, una po, dapat po tayong mapuno ng pag-ibig ng Diyos. As much as we experience the love of God, yeah, we will have a more power to live for God. Hanggat nararanasan po natin yung pag-ibig ng Diyos, magkakaroon po tayo ng masigit na kapangyarihan para po sa Diyos. When we observe the brothers and sisters' faith, they are different. Some brothers and sisters, they have a very strong faith. But some others, they are like a baby Christians. Kaya kung pagmamasan po natin yung pananampalataya ng mga brothers and sisters, yung iba po ay matibay yung pananampalataya at yung iba po ay gaya ng mga baby Christian. If you realize the love of God, yeah, you will have a more power to live for the Lord. Kung nararanasan mo yung pag-ibig po ng Diyos, magkakaroon ka po ng masigit na kapangyarihan po mula sa Diyos. But if you realize only a little the love of God, you will have the power to live for God. Ngunit kung naunawaan mo lamang yung kaunting pag-ibig po ng Diyos, magkakaroon ko lamang po ng maliit na kapangyarihan para po mabuhay para sa Diyos. Okay, let's open the Bible. Luke chapter 7, verse 47. Kaya buksan po natin sa Lucas chapter 7, sa verse 47. Lucas chapter 7, verse 47. Sa Lucas po, chapter 7, dito po sa verse 47. Verse 47, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang marami niyang kasalanan ay pinatawad na, sapagkat siya ay nagmahal ng malaki, subalit ang pinatatawad ng kaunti ay nagmamahal ng kaunti. Yeah. This is one of the important parable also. Yeah. Among the people, there are the person who is forgiven only the 50 denaries, and the other one, the 500 denaries.
Kaya dito po, meron pong napakahalagang talinghaga. Kaya sa mga tao, meron pong pinatawad sa pamagitan lamang po ng 50 denaryo at yung isa naman po ay 500 denaryo. Both of them, they are freely forgiven. 50 denarii and 500 denarii. Kaya parehas po sila, parehas na po silang malayang pinatawad, yung 50 denaryo at yung 500 denaryo. So Jesus asked, which of them will love him more? Kaya tinanong po sila ni Jesus, alin sa kanila yung masigit na magmamahal na malaki? Simon answered, I suppose the one whom he forgave more, he will love him. Kaya sinabi niya, sa palagay ko ay yung pinatatawad niya ng mas malaki, yun po yung magmamahal ng mas malaki. Before you get salvation, for example, we are the miserable sinner. We are really one of the worst sinner. But by the grace of God, we were saved. Kaya halimbawa po, tayo po ay isang miserableng makasalanan, ngunit sa biyaya po ng Diyos, tayo po ay naligtas. When you realize the love of Christ, how much the great love of Christ, you will also love the Lord. Kaya kapag naunawaan mo po yung pag-ibig po ni Kristo, mamahalin mo rin po yung Panginoon. If you only realize only the small amount of the God's love, you will love the Lord also only a little. Kaya kung naunawaan mo lamang po yung maliit na bahagi ng pag-ibig po ng Diyos, mamahalin mo lamang din po ng maliit yung Panginoon. But if you realize really great love of God, you will love the Lord also too much. Ngunit kung naunawaan mo yung dakilang pag-ibig ng Diyos, mamahalin mo rin po yung Panginoon, mamahalin mo rin po ng malaki yung Panginoon. So how much do you love the Lord? Kaya gaano mo ba minamahal yung Panginoon? As the Bible says, can you love the Lord above all things with all your heart, with all your spirit, and with all your soul? Kaya gaya po na sinasabi ng Biblia, maiibigin mo ba yung Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong pag-iisip, ng buong kaluluwa mo? Those who are really saved, who realize the love of Christ, of course, we should love the Lord above all things. Kaya doon po sa mga naligtas, sa mga nakaunawa na pag-ibig ni Kristo, dapat po nating mahalin yung Diyos sigit po sa lahat ng bagay. So, first of all, we should be filled with the love of God. Kaya una po sa lahat, dapat po tayong mapuno ng pag-ibig po ng Diyos. And also, we should be filled with the fullness of the Holy Spirit. At isa pa po, dapat po tayong mapuno ng kapuspusan ng Espiritu Santo. In the early churches, the disciples, they were filled with the Holy Spirit. Sa mga sinaunang iglesia, yung mga alagad, sila po ay napuspos ng Espiritu Santo. As the Jesus promised, according to Acts chapter 2, when the disciples, they gathered in one place, they received the Holy Spirit. Kaya ayon po sa mga Gawa chapter 2, nung mga alagad po sila po ay nagkatipon sa isang lugar, tinanggap po nila yung Espiritu Santo. Let's open the Bible, Gawa chapter 2, verse 4. Buksan po natin sa Gawa chapter 2 sa verse 4. Gawa chapter 2, verse 4. Sa Gawa chapter 2, dito po sa verse 4. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Here, they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Right? So, all disciples, they were filled with the Holy Spirit. Kaya lahat po ng mga alagad, sila po ay napuno ng Espiritu Santo. From that time, the disciples, they were able to accomplish the great work of God. Kaya magmula po ng mga oras na yun, yung mga alagad, nagawa po nilang maisakatuparan yung kalooban po ng When Diyos. the Peter, preached the gospel, 5,000 people, they were saved. Kaya nang ipinangaral po ni Apostol Pedro yung Ebanghelyo, 5,000 katao po yung naligtas. And also, other 5,000 people, they were saved. At isa pa po, meron po pong 5,000 katao yung naligtas. Nowadays, it is also same. When we are filled with the fullness of the Holy Spirit, we can accomplish the great works of God. Parehas din naman po sa panahon natin ngayon, kapag tayo po'y puspos ng Espiritu Santo, may sasakatuparan po natin yung gawain po ng Diyos. We should be filled with the Holy Spirit. Dapat po tayong mapuspos ng Espiritu Santo.
Ephesians chapter 5, Sa Efeso po, sa chapter 5, verse 18. dito po sa verse 18. Ephesians chapter 5, verse 18. Efeso chapter 5 sa verse 18. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Here. And do not be drunken with wine, in which is dissipation, and but filled with the Spirit. Yes, we should filled with the Holy Spirit. Opo, sinabi po, huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Dapat po tayong mapuno ng Espiritu. So, in order to be used by God as an instrument of gospel, we should filled with the Holy Spirit. Kaya upang magamit po tayo ng Diyos bilang instrumento ng Ebanghelyo, dapat po tayong mapuno ng Espiritu Santo. And also, we should be filled with the grace of God. At isa pa po, dapat din po tayong mapuno ng biyaya ng Diyos. As much as we experience God's grace, we will also get the strength. Hanggat nararanasan po natin yung biyaya po ng Diyos, makakatanggap po tayo ng kalakasan. When we get the salvation, of course, we were saved by the grace of God. Kaya nung natanggap po natin ng kaligtasan, syempre po tayo po ay naligtas sa biyaya ng Diyos. Ephesians chapter 2, verse 8, for by grace you have been saved through faith. Kaya sa Efeso chapter 2 sa verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. But this is not all. After we get the salvation, also we will experience much more grace through our Christian life. Ngunit hindi pa po ito yung lahat-lahat. Pagkatapos po nating matanggap yung kaligtasan, mas mararanasan po natin na masigit yung biyaya ng Diyos sa ating buhay Kristiyano. Okay, John, Gospel of John, chapter 1, verse 16. Sa Ebanghelyo po ni Juan, sa chapter 1 sa verse 16. John, chapter 1, verse 16. Juan, chapter 1 sa verse 16. Okay, verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat, biyaya na sinunan pa ng ibang biyaya. Yeah, here. And of His fullness we have all received, and grace for grace. Grace for grace. So there will be a lot of the grace through our Christian life. Kaya biyaya na sinunan pa ng ibang biyaya, kaya magkakaroon pa ng mas marami biyaya sa ating pong buhay Kristiyano. So this year also, our brothers and sisters, we should taste the grace of God. How much our Lord is gracious. Kaya sa atin po dapat po nating matikman yung biyaya po ng Diyos kung gaano po mapagbiyaya po yung Diyos. 1 Timothy chapter 1, Sa unang Timoteo sa chapter 1, verse 14. dito po sa verse 14. First Timothy chapter 1 verse 14, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At labis na sumagana sa akin ang biyaya ng ating Panginoon na may pananampalataya at pag-ibig na na kay Kristo Jesus. Yeah. Apostle Paul, before he realized the love of Christ, as he testified, he was the formerly blasphemer and the persecutor and an insolent man. Kaya si Apostle Pablo, bago po niya matanggap maunawaan yung pag-ibig ni Kristo, siya po ay isang lapastangan, manguusig at mga alipusta. But since he met the Jesus Christ, he experienced a lot of the grace of God. Ngunit mula po nang makilala niya si Jesucristo, naranasan niya po yung napakaraming biyaya ng Yeah, Diyos. verse 14 says, and the grace of our Lord was exceedingly abundant with the faith and the love which are in Christ Jesus. Sinabi po sa verse 14, at labis na sumagana sa akin ang biyaya ng ating Panginoon na may pananampalataya at pag-ibig na na kay Kristo Jesus. Yeah. So, we also should experience the abundant grace of God through our Christian life. Kaya dapat din po nating maranasan yung masaganang biyaya po ng Diyos sa ating pong buhay Kristiyano. We should be filled with the grace of God Dapat po tayong mapuno ng biyaya po ng Diyos. so that we will get the strength to overcome this world.
Kaya upang sa ganoon, magkaroon po tayo ng kalakasan na mapagtagumpayan ito pong sanlibutan. And one more, we should be filled with joy in our Christian life. At isa pa po, dapat po tayong mapuspos ng kagalakan sa ating buhay Kristiyano. Let's open our Bible. Awit 16. Buksan po natin sa awit 16. Awit 16, Sa awit 16, verse 11. sa verse 11. Awit 16, verse 11. Sa awit 16, dito po sa verse 11. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay, sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan, sa iyong kanang kamay ay mga kasayahan magpakailanman. Yeah. You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. Here, Psalm says, fullness of joy. Your right hand are pleasure forevermore. So our Christian life, there should be the fullness of the joy and the pleasure. Kaya sa atin pong mga buhay Kristiyano, dapat po ay mayroong kapuspusan ng kagalakan ng tunay po na kasiyahan. Yeah, it is very important. We should be filled with the joy in our Christian life so that we can continue our Christian life. Kaya napakahalaga po na mapuspos po tayo ng kagalakan sa ating buhay Kristiyano upang sa ganon ay makapagpatuloy po tayo sa ating buhay Kristiyano. If there is no joy in your Christian life, there might be some problem in your Christian life. Kung wala pong anumang kagalakan sa iyong buhay Kristiyano, ay magkakaroon po ng ilang problema sa iyong buhay Yeah, Kristiyano. of course, we will experience some difficulties and hardships, but we have a joy of salvation, and also there will be the joy given by our Lord through our Christian life. Kaya syempre po, marami po tayong kahirapan, ngunit meron po tayong kagalakan ng kaligtasan at meron pong kagalakan na mula po sa Panginoon sa ating buhay Kristiyano. And also, please do your best to find what is the joy in your Christian life. At pakiusap, gawin mo rin po yung inyong makakaya na mahanap po yung kagalakan sa iyo pong buhay Kristiyano. And for example, after you get the salvation, if you can join in some ministry, you can find another joy in your Christian life. Kaya halimbawa po, pagkatapos mo pong maligtas, maaari ka pong makilahok sa ministry upang makahanap ka po ng kagalakan sa iyong buhay Kristiyano. For example, choir members, while they are praising the Lord, their heart will be very joyful. Kaya halimbawa po sa choir members, habang pinupuri po nila yung Panginoon, yung kanila pong puso ay nagagala. Yeah, they will be very happy. Kaya sila po ay nagiging masaya. Tama po ba? Choir member. Yeah, there should be the joy, right? Kaya dapat po ay mayroong kagalakan. And also, if you have a ministry as a church in the church school, there also will be joy. While you are teaching the children or while you are taking care of the children, there will be also joy. At sa ministry din po sa church school, habang ikaw po ay nagtuturo sa mga bata o nag-aalaga ng mga bata, mayroon din pong kagalakan. So since you get the salvation more than 1 year, all the brothers and sisters, you should join in the ministry, in the church, so that you will experience more joy through your Christian life. Kaya sa mga naligtas ng higit sa 1 taon, lahat ng mga brothers and sisters ay dapat po na lumahok sa mga ministry upang maranasan po ninyo yung kagalakan ng Panginoon sa inyong buhay Kristiyano. As I already said before, you should not be the guest of our church. Gaya po ng sinabi ko noon, hindi po dapat tayo na maging bisita sa ating church. If you are just attending to the church like just a guest or a visitor, you cannot experience the real joy in your Christian life. Kaya kung kayo po ay narito po sa church na bilang guest o bisita lamang, hindi po kayo magkakaroon ng kagalakan sa iyong buhay Kristiyano. You should join in the ministry of the Lord so that the Lord will give you more grace and more joy in your Christian life. Kaya dapat po kayong lumahok sa ministeryo upang kayo po ibigyan ng Panginoon ng masigit na biyaya at kagalakan ng Panginoon sa iyong buhay Kristiyano. Apostle Paul said, 1 Thessalonians chapter 5 verse 16, right? Rejoice always.
Kaya si Apostol Pablo, sinabi niya po sa unang Thessalonica sa chapter 5 sa verse 16, maggalak kayong lagi. Yeah, we should be filled with the joy through our Christian life so that we can have a more powerful Christian life. Kaya dapat po tayong mapuspos ng kagalakan sa ating buhay Kristiyano upang magkaroon po tayo ng makapangyarihang buhay Kristiyano. As you know well, the Enoch, before he was taken by God, he walked with God for 300 years. Gaya po ng nalalaman ninyo, si Enoch, bago po siya kuhain ng Diyos, siya po ay lumakad na kasama ng Diyos sa loob po ng 300 taon. But Bible says, before he was taken, he pleased God. Ngunit sinasabi po ng Biblia, bago po siya kuhain, ang Diyos po ay nalugod sa kanya. This year, our brothers and sisters, we should please God through our Christian life. Kaya sa taon po na ito, ang ating po mga brothers and sisters, dapat po natin bigyang lugod yung Diyos sa ating buhay Kristiyano. So, in order to be used by God, our inner man should be strengthened. Kaya upang magamit po ng Diyos, dapat po na mapalakas po yung ating pagkataong loob. How our inner man can be strengthened? Paano ba mapapalakas yung ating pagkataong loob? First, the Christ should dwell in your heart. Una po, si Kristo po ay dapat na manirahan sa inyong mga puso. And number two, being rooted and grounded in the love of God. At pangalawa po, na nakaugat, na nakasalig sa pag-ibig po ng Diyos. And number three, be filled with all the fullness of God. At pangatlo po, na mapuspos po ng kapuspusan po ng Diyos. So, through this Ephesians chapter 3, from verse 14 to 21, this is the prayer of the Apostle Paul. If we meditate this one, we can receive important lessons. How can our inner man can be strengthened? Kaya ngayon po, dito po sa Efeso chapter 3, sa verse 14 hanggang 21, ito po yung panalangin ni Apostol Pablo. Kaya kung ito po yung ating pagbubulayan, maunawaan po natin kung paano po mapapalakas yung ating pagkataong loob. So I really pray this year, all of our Manila Central Church, the brothers and sisters, your inner man can be strengthened. Kaya ako po ay nananalangin na sa lahat po ng Manila Central Church, brothers and sisters, na yung inyong pong pagkataong loob ay mapapalakas. So that you can be used by God and also you can please God through your Christian life. Upang sa ganoon, kayo po ay magamit ng Diyos at mabigyang lugod po ninyo yung Diyos sa inyong pong buhay Kristiyano. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat po ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, thank you so much for your grace and great love. Banal at mapabiyaya naming Amang Diyos, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya. Today, through the Ephesians chapter 3, we have learned how our inner man can be strengthened. Ngayon po sa Efeso chapter 3, amin pong natutunan kung paano po mapapalakas yung aming pong pagkataong loob. Let us bear in mind what we learned today so that we can be used as an instrument of gospel. Nawa itatak po namin sa aming isipan yung aming pong natutunan ngayon upang kami po ay magamit bilang instrumento ng Ebanghelyo. And also, we can please God through our Christian life. At upang mabigyang lugod po namin yung Diyos sa pamamagitan po ng aming buhay Kristiyano. Let us do our best to accomplish the will of God through our church. Gawin nawa po namin yung aming makakaya na matupad po yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng aming iglesia. Please give more wisdom and the strength and the power of the Holy Spirit to all the brothers and sisters. Pakusap, magbigay ka po ng karunungan, ng kalakasan at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa lahat po ng mga brothers and sisters. Please protect all of our brothers and sisters from the temptation of Satan. Pakusap, protektahan mo po ang lahat ng mga brothers and sisters mula po sa tukso ni Satanas. Let us continue our sincere Christian life until our Lord Jesus Christ's second coming. Nawa ipagpatuloy po namin yung aming tapat na buhay Kristiyano hanggang sa ikalawang pagdating po ng Panginoong Jesucristo. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.